Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinukoy na ng Department of Justice ang magsisilbing ground zero sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga bangkay ng hindi bababa sa 30 nawawalang mga sabungero. Nagpahayag naman ng kahandaan ng iba pang ahensya ng gobyerno na tumulong sa paghahanap sa mga bangkay ng mga biktima at posibleng gamitan ng underwater drones. Target simula ng Department of Justice anumang araw ang pagsisid sa Taal Lake upang mahanap ang ayon sa DOJ ay posibleng 100 nawawalang mga sabungero. Kinumpirma ng ahensya na mayroon ng ground zero kung saan sisimulan ang technical diving operation batay sa lokasyon na isiniwalat ng kanilang hawak na testigo. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Yun ang ating ground zero natin. Pero malaking hamon ang kakaharapin ng diving team, gaya ng lagay ng panahon at kondisyon ng Taal Lake, ngayong aktibo pa rin ang Taal Volcano. Tiniyak naman ng Philippine Navy na nakahanda ang kanilang elite divers na tumulong kung kakailanganin. Dagdag ng Navy, maaaring magamit sa advanced search ang underwater drones. Pero bukod sa Taal Lake, ayon sa Philippine National Police, may biniberipika ring iba pang lokasyon na posibleng pinagtapunan ng mga bangkay ng biktima. Hindi kami makapagbigay ng additional information right now kasi we don't want those possible involved in this case na ma-preempt. Baka pag nasabi namin yun, baka hindi pa natin napupuntahan yung mga posibleng hukay at pinagtabunan at posibleng pinaglagyan nun, ay baka mauna na sila doon at alisin yung mga posibleng remains. Samantala, nagsimula na ang Supreme Court na imbestigahan ang ulat ng DOJ ukol sa mga taong umano'y nanghihimasok sa kaso. Sa pahayag ng kataas-taasang hukuman, itinuturing nila ang alegasyon ng korupsyon bilang mabigat na issue na dapat tugunan. Nag-ugat ito sa ibinunyag ni Julie Dondon Patigonan alias Totoy na may isa umanong dating hukom na namamagitan para sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na isa sa inaakusahan sa pagkawala ng mga sabungero.